Hello mga ka-antrip, good afternoon po ulit sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Tuloy-tuloy na po tayo. At shout out po sa kay Ma'am Marita Catalonia at kay Sir Ryan Crisparasilio Solinar. Naku, ang haba naman. So, ang pinag-uusapan dito ang sa aking shop, ma'am, sa kanya lahat ng labor, pero hindi na kami nagasweldo. Sa kanya rin ang mga tools. Okay na po ba yun? Ganyan din po sa akin, ma'am. Kanya lahat ng labor, sa kanya din ang tools. May wifi kami sa store. Hati po kami sa bayad ng wifi. Okay naman po itong mga ganitong setup, ma'am. Hindi po, wala po akong pangit na sasabihin kasi pag kinontra ko itong ganitong setup nyo is magiging masama naman din ako at gahaman sa paningin po ng mga mekaniko or ng inyong mga mekaniko. Pero one thing is for sure po, siguro hindi pa kayo dumadating doon sa punto po ng ating business na yung kumbaga upgrading or doon sa punto na mayroon ng additional responsibility sa ating gobyerno. So wala pa po siguro kayo doon sa punto na required na yung inyong shop, maliban po sa sales sa store, ay yung shop mismo ay i-required na rin po kayo ng separate na business permit. So kapag sinabing business permits, kaloob na yun lahat doon. Meron na tayong mga bayarin. Maliban dyan sa DTI, syempre meron tayong mga business tax at kung ano-ano pa. Required dyan, dadagdag na rin tayo ng ating mga fire extinguisher. Kasi nga, may separate na business yun yung ating shop. And then, kapag dumating po kayo sa punto na yon, magkakaroon po kayo ng realization na, ay, oo nga parang lugi ako or talo ako. Kasi parang abonado pa ako kung ganitong wala man lang akong kahati doon or wala man lang akong porsyento doon sa kinikita ng shop since separate business na ito, 'di ba? And second po doon, ang pinaka-suggest ko po ay dapat magkaroon kayo ng malinaw na pag-uusap ng inyong mga mekaniko kung ganun ang setup nyo na kanya lahat ng labor, kung ano yung mga do's and don'ts and then mga limitations. Kwento ko lang po sa inyo, marami na pong nangyari, marami na pong nag-share sa akin, marami na pong nagme-message na later on, after 6 years, yan, after 4 years, after 3 years, after 7 years, nagkaroon na sila ng problema ng kanyang mekaniko. Karamihang setup is ganyan. Sa mekaniko, lahat ng tools at sa kanya lahat ng labor. Share lang sa kuryente. So, hindi ko po kayo pinapangunahan or hindi ko naman din sinisiraan ng mga mekaniko or yung mga shop owner. In fairness po ito sa lahat at real talk lang po tayo kasi nangyayari talaga siya at hindi lang ito gawa-gawa ko kasi talagang may mga naka-experience na nito at talagang nag-confide din sa akin or talagang nag-share din ng kanilang nararamdaman. So ganito ang sistema, ganyan din. Sa mekaniko ang tools, sa mekaniko ang lahat ng kita. Ngayon, after 5 years, after 3 years, after 6 years, you need to upgrade meaning hindi na lang basic tools yung kakailanganin natin sa ating shop, hindi na lang mga tools na kung ano yung kaya or yung nandoon na dala-dala bit ng mekaniko ay yun na lang ang dapat nating gamitin. Let's say for example sa amin, ang dati naming compressor maliit lang, nung nag-upgrade tayo dahil nga sa lumalakas na rin yung ating shop, yung ating customers ay dumadami, kailangan natin mag-provide ng mas malaking compressor. So, bumili kami ng bagong compressor na mas malaki. So, ginawa na lang reserba yung maliit para kung brown out at mas malaki ang compressor para kapag may tubeless machine ka kasi. O, diba? Upgrading. May ipoprovide ba yon ng mekaniko kung sakaling dumating yung point na kakailanganin yon? Second, upgrading at pinaka-basic or pinaka-the best upgrade sa ating mga shop is the tubeless machine. 'Di ba? Mapoprovide ba 'yon ng inyong mga mekaniko? Makaka-provide ba siya ng sarili niyang tubeless machine para sa serbisyo ng ating shop? Ngayon, kung ikaw ang mag-provide ng tubeless machine, magkaroon kayo ng panibagong setup. At mag-start na doon yung mga kung ano-anong mga salita-salita. At pangatlo, so okay lang yun kung mapag-anuhan yun, kung mapagtagumpayan yun. Ang pinaka-pangatlo, kung wala kayong malinaw na pag-uusap, kung magkaroon man ng adjustment just in case dumating yung mga ganitong scenario or pagkakataon na yun ngang kailangan nating nag-upgrade, pati business permits natin i-upgrade, nagle-level up,
So kung wala kayong malinaw na pag-uusap, na pag dumating yung point na yun ay magkaroon kayo ng adjustment, magkakaroon ng samaan ng loob. At ang pinaka pinaka dinadaing ng karamihan sa atin kapag sa mga ganong setup po is hindi ko naman nila lahat pero meron at meron talaga na mga mekaniko, kasi karamihan sa mga mekaniko talaga lumalaki ang ulo nanunuwag na ng mga shop owners na pinagtatrabahuan nila. Marami akong kilala, marami ding nag-share ng mga ganong klaseng experience nila na dumadating sa point after 6 years, after 4 years na ganun yung setup nila, lumaki ang ulo, siya na yung masunod. Siya na yung mas nakakaalam, siya na yung mas magaling sa lahat. Nagmumukhang siya na yung boss, siya na yung amo, kasi siya na ang nasusunod sa lahat. Kahit sa isa pa doon na po problemahin nyo, pagdating sa labor, di ba? Kapag ganun yung setup nyo, parang wala nang, ito na share to sa akin ng isa nating ka-trip talaga, na wala na siyang say, wala na siyang karapatan kahit na manita or magtanong ng labor, kasi dumating daw sa point na talagang nananadya na talagang na ano ba tawag doon, parang halos na naman tala na yung labor, kasi nga sobrang taas na compare sa iba, at sa tingin ng shop owner sobrang taas na talaga. Tapos kapag nagtanong ka or nanita ka, ang kinalabasan siya pa yung mas magaling at siya mas nakakaalam, kesyo sa kanya yung mga tools daw. Kanya daw yung mga tools at hindi daw alam ni shop owners na ininbisan niya rin yun. Kaya dapat lang na bumalik sa kanya ang kanyang investment, ang kanyang ginastos doon sa shop. You see, ganun karamihan yung mga senaryo na nangyayari kapag walang share or walang hinihinging kita, walang hinihinging porsyento si shop doon sa kinakita ng mga mekaniko. Kumbaga sila na ang may control sa lahat. Sila na yung magsasabi ng ganito, ng ganon, kasi nga parang kanila negosyo yon. Ganon yung magiging kalalabasan nun. So ang mangyayari, ikaw na shop owner, sabi ko nga, ikaw din ang masisira nun kapag halimbawa tinataga ni mekaniko ang mga labors, ang singil, dahil nga siya ang mas nakakalam, siya ang mas marunong at walang say si shop owner, dahil laging sinasagot or sasabihin, akin naman tools, lahat ng mga tools dyan. So ako ang nakakaalam kung magkano ang labor ko, magkano ang singil ko sa labor, dahil ako ang nag-invest ng mga tools ko. Ganon yung mga senaryo niya. So kapag may ganun kasing mekaniko, ang tendency nun, customer na rin ang lalayo sa'yo kapag tinataga sila. Kapag suplado, malaki ang ulo, nagiging mayabang na si mekaniko, di ba? Kapag ganun yung setup. Hindi kagaya nung halimbawa ikaw nag-provide ng tools, parang may kayo, may ano ba tawag dito? Meron kayong companionship. Merong nagbabind sa inyo. Hindi kagaya yung parang pinasalta mo siya sa shop mo with his own sariling business, although kikita ka naman din, pero ang kapalit naman nun kung ang stress din, kung wala kayong malinaw na pag-uusap, 'di ba? Tapos sisingilin mo na siya, halimbawa darating na yung time na magpi-permits ka na ng separate doon sa shop. Tapos sisingilin mo na siya or pa-sharein mo siya doon sa permits na ginagastos mo. Magkakaroon na kayo ng problema doon na maraming salita. So yun dapat yung linawin nyo sa inyong mga mekaniko kung gano'n yung setup nyo. Yung pag dumating yung ganong time ay magkaroon ng adjustment doon sa pinag-usapan nyo. Kasi talo po talaga kayo kung wala kayong share doon sa labor. Since ang lalaki naman po ng mga kinikita ng mekaniko, what is 20 pesos sa 100, diba? So 20 pesos lang naman napupunta sa atin, tapos gagamitin mo rin naman yun sa pagpapaganda ng shop, ng serbisyo, provide ng mga tools, kasi hindi naman lahat ng pangangailangan ng tools may provide nila, diba? Tulad niyan, yung tubeless machine, diba? Ikaw na shop owner, kahit gustuhin mo man na magdagdag ng ganitong tools para sa mag-lifter ka, mag-small lifter ka, para sa iyong mga customers, wala kang say or wala kang magagawa kung ayaw nung mekaniko mo. Dahil sabi niya, pwede na to, bangil-bangil, pwede na tong mga kahoy-kahoy. So wala kang magagawa doon kasi siya nga naman ang nagpo-provide nun. Tapos kapag ipo-provide mo yun, natural ikaw, manghihingi ka ng share para replace or para kumbaga mabayaran yung ininvest mo doon sa mga tools na yun, 'di ba?
Kasi may kasiraan ang mga tools. Paano ka mag-upgrade? Paano ka magpapalit kung masisira 'yon, kung wala kang share sa sa shop, sa kinikita ng shop, 'di ba? So aabunuhan mo 'yun. 'Di ba? Hindi naman tayo against, hindi po ako against sa mga ganon. Kaya lang sa mga nagtatanong, 'yun po yung aking opinion. Marami pong mga klase ng setup, depende sa napag-usapan. So kung yan po ang napag-usapan ninyo, sinasabi ko lang po, nalinawan nyo po sa inyong mga mekaniko para kung magkaroon man kayo ng adjustment, hindi rin sasama ang loob nila na paulit-ulit kayo ng rules and regulation, 'di ba? Kasi baka marami po sa inyo hindi pa kayo dumadating dun sa point na i-required na kayo ng separate permit doon sa inyong shop. Sa shop mismo, hindi sa sales ng inyong store. Ayun. So, yun lang po. Ang pinakamaganda dyan ay pag-uusap ng masinsinan, mahinahon at ng may pagkakaunawaan. Kasi lahat naman tayo gustong kumita, 'di ba? At saka ang negosyo natin is it takes two to tango. Ganun yan, partnership. Malakas si shop kapag may mekaniko, malaki ang kita ni mekaniko kapag may shop, 'di ba? So, ganun lang 'yon. Thank you very much. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na po ang subscribe button at huwag niyo pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na videos. Bye!